nag-aambag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558. Maganda na umaga ng pista ng Nazareno sa Maynila. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Wang de la Peña, Buddy Obera. Nangyari sa Quezon City, sugatan yung isang pulis matapos masagasaan ho ng isang rumaragasang pampaserong bus sa kanto ng Congressional Road sa EDSA. Alas 9 kagabi, pasakay na sana sa mobile patrol na nakaparada naman ang biktima, nakaparada lamang ang biktimang si PO3 Reynaldo Tumana, 52 anyos, nang biglang mag-overtake sa kanan ng isang Admiral Transport bus na may plakang TWD 277. Hindi sana titigil ang pampasayo ng bus pero hinarang ito ng mga tao kung saan kinuyog, binugbog pa pati yung driver. Nakabilang ho na nakilalang si Paulo Butin, 35 anyos. Isinugod sa East Avenue Medical Center ng Police na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan habang dinalanan sa Quezon City General Hospital ang driver matapos pagtulungang bugbugin ng mga tao. Nabatid ang Admiral Transport Bus ay sister company ng Don Mariano Transit na kamakailan lamang ay tinanggalan ng prangkisa ng LTFRB matapos mahulog sa Skyway. Ang isa nilang bus na ikinasawi ng 18 katao. Meron pong tricycle driver ang natagpuang patay dyan sa Dinalupihan, Bataan. May balita si Mike Sigaral ng RMN Bataan. Mike, iradyo mo. Isang bangkay na lalaki ang natagpuan ng mga otoridad kanina sa irrigation area sa Sitio Tambao, Barangay Luwakan, Dinalupihan, Bataan. Sa ulat mula sa Campo Tolentino, nakilala ito na si Oliver Pauli Jr., 17 years old, isang tricycle driver at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa scene of the crime operatives o SOCO, nakitaan nila ito ng sugat sa leeg na iniinalang sinaksak ito na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Base sa pangunahing investigasyon ng PNP, ulitang nakita ng saksi na si Jake Aragon, isa ring tricycle driver na may sakay na 3 kabataang lalaki patungo sa direksyon ng Olongapo City. Katawan lang ng biktima ang nakita ng mga otoridad habang ang tricycle na minamaneho nito ay hindi pa nakikita ng pulisya. Patuloy pa ang investigasyon at follow-up operation ng mga otoridad hinggil sa nabanggit na kaso ng pamaslang. Kasama sa Bataan para sa DZXL 558, Mike Sigaral Tata, RMN. Quezon City, balik tayo. Patay ang isang babae matapos barilin sa ulo ang hindi pa nakikilalang suspect sa F. Manalo Bridge na sakop po ng Barangay Bagong Bayan. Nakilalang biktima na si Arlene Garcia, 39 anyos, at residente ng isang condominium sa Ortigas Center, Pasig. Nagmamaneho ng kanyang kotse ang biktima mula sa kanilang opisina sa Pasig City patungo sana sa Manggahan Branch nang barilin ng lalaki na sakay ng isang motorsiklo. Nagtamo ng tama ng bala ng baril ang babae sa likod ng bahagi ng kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Napansin naman ng mga otoridad ang malaking banga sa harap po ng sasakyan ng biktima kaya't iniimbestigahan na rin kung naunang bumangga. May malaking bangka pala. Bangga, hindi banga. Bangga. Kung nauna nang binangga ang sasakyan nito bago naganap yung pamamaril. Inaalam rin kung may CCTV sa area para mas mabilis na masolve ang kaso o maimbestigahan ang insidente. Binuksan na ng MMDA makasama ang bago nila at high-tech traffic signalization system na nakitang solusyon sa matinding traffic sa Kamaynilaan. Ayon po kay Engineer Ariel Mateo ng Miescor, ito yung Meralco Industrial Engineering Service Corporation, sa interview ng DCXL, sa ilalim ng computerized na pagkontrol sa daloy ng traffic dahil po sa high resolution CCTV camera na ikinabit sa 24 na mga pawaning kalsada sa Metro Manila, kitang-kita lahat. Sa bagong Traffic Command Center sa Makati na papaikot ng 360 ang mga camera. At dahil sa plate at facial recognition, maaari na maplakahan ang sasakyan at makunan po ng video ang driver kahit sa layo 1 kilometro mula sa camera. Bukod dyan, mayroon na rin traffic sensor sa 85 intersections sa Maynilaan na tutukoy ng galaw ng traffic lights batay sa dami po ng masakyan. Mas mabilis anyang makakaresponde ang otoridad kung may aksidente sa daan at mamomonitor din ang baha sa mga kalsada tuwing malakas naman ang ulan. More than 30 times
Ang nagdi-detect po yung ano niyan, yung ano natin yan, naka-locate po yan sa 24 intersections pa lang. Kasi yung CCTV na ho yun yung sinasabi nyo nakaka-detect ng 30 times pag sinusun mo pinakamalapit, pati plate number, pati yung mga magnanakaw or kita-kita po yun sa CCTV. Dahil po dito ay pinaplano na rin ang paglalatag naman ng solusyon sa problema sa traffic, kabilang ang pagtatayo ng elevated highway, dagdag na linya ng LRT at MRT. DZXL Bulat Palaro. Hoy! August 1. Sa Agosto, uno na sisimulan ang Gilas Pilipinas at ni Head Coach Shot Reyes ang kanila pong paghahanda para sa 2014 FIBA World Championship sa Agosto sa Spain. At dahil kulang sa panahon, kasabay ng 39 PBA season, sinabi ni Reyes na hindi na siya nag-iisip na dagdagan pa na mga kilalang players ang ating national pool. Ilan sa mga sinasabing makatulong sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa August ay sina Greg Slaughter ng Barangay Ginebra, mga dating member na si Kel Williams ng Talk and Text, Marshall Lasiter at Chris Lutz ng Petron Blaze. Kabilang ngayon sa national pool, syempre sina Naturals players Marcos Daudet, Jason Castro, Jimmy Alapag, at marami pa iba. Sisimulan na rin ang nationals sa nalang team practice matapos po World Cup draw na natakda naman sa Pebrero at 3 sa Spain. DZXL Showbiz Balita. Showbiz Loli. Showbiz. Parang Parang may... Parang kwento, sinundan ba ni Loli? Nandito siya? Dito. Napansin, dumakilinid. Dito pala, Loli, hello! Hi! Hello, good morning! Hello, everybody! Hello! Ako'y napadaan lang kasi ako ay pupunta dyan sa Quirino Grandstand. Dahil ako ay isang debota. Debota? Hindi ka nagyapak? Hindi, ano ba tawag sa babaeng? Debota. Edi, mamaya, dadalaw ako dyan. It's me, Loli. Hello, everyone. I have a slowly. Mismong ang TV host na si Bianca Gonzalez ang naglinaw na hindi pa engaged ang kanyang close friend na si Tony Gonzaga. Hindi pa sila. Yung nabasa raw, yung super sweet na photos ng actress at ang singer kapiling ang kanyang film producer boyfriend na si Paul Soriano sa New York nung holiday season. Pero photo lang yon. Nag-text daw si Bianca para tanungin kung sikretong na-engage na sina Tony. At sinabing hindi pa naman daw. Sinabi naman ng direktor na magpo-propose ito sa kanyang long-time girlfriend. Sabi hindi inasahang pagkakataon. Yan. It's me, Loli. Sa hindi inasahang pagkakataon ay nadaan mo rito. I'll see you later in Quiapo. Okay? Pakipagsiksikan ako sa mga boys. It's me, Loli. Pop. Loli, pop. Kaya palang pupuntang Quiapo. Pagsiksikan pala. Dami ng tao ngayon dyan sa may Quirino Grandstand, Di mahulugan ng toothpick. Pati karayom, hindi rin mahulog. Sasabit. Subukan nyo kung gawin yan. Kung di nga mahulugan ng karayom, yung lugar na yan. Head to head, shoulder to shoulder, body to body. Pawis to pawis. Pawis to pawis. Ayos yan. Apakan! Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Pag ito nakipagsiksikan, paring Weng, Wala. makipagsiksikan din tayo. Hi, baby. Hello, magandang umaga mga kasama. Cao Shanghao.
Hello, tao. Naranasan mo na ba mapagsiksikan? Madalas yata, anong tayo MRT? MRT. Saan ka, nakipagsisikan ka rin sa mga boys? O doon ka sa girls? Sa girl. Sa girls. Nag-enjoy ka sa ganun? Wala ba na Siksikan nana- sa girls? Wala bang nanananching sa girls? Sa girls? Buti wala. Kasi Wala kang nakakaupo ako nararamdaman. eh. Okay. Pangarap ko yan, makasakay doon sa unahan. Hindi ako pinasasakay. Bawal doon. Drivers. Hindi. Driver. Oo nga naman. Driver yung pinakaunahan. Driver talaga. Pasok ko yung kanan pa ako eh. Oo. Nakita ng guard. Oo, Balik ako. Balik ako. Sorry yun, nagkamali lang. Hindi kasi di ba may Sayang, kanyan. sa kasamang body. May tinatawag na segregation. Segregation of... Segregation. Yung unang parang bagahe. Bagon. Wagon. O yung Bagon. Bagon. O. Ay, babae lang lahat. Babae. Matanda at saka bata. Talaga bang babae lang kayo lahat doon? May mga Matatanda. senior citizen. Lalaki. Senior citizen. Senior. Oo. So, magkakaroon tayo ng chance kasama buddy. Oo. Pag tayo senior na. Tagal-tagal pa yun. Tagal pa Oo yun. nga. Tagal natin Pero hintayin yan. boring din pag puro babae lang sila, di ba? Oo. Kasi yung sinasakay nating coach Oo. pare, marami, lahok-lahok nun eh. Oo. So, ganun din ba? Kung gaano ka, di ba, pag nagsisiksikan sa tren yung mga lalaki, lalo pag hapon, pag upuwi, siyempre halo-halo yung amoy. Talaga. Palitan ng mukha. Doon ba sa pambabae, ganun din? May amoy kung may amoy. Oo, may amoy. Wala naman. Pag umaga, masarap sumakay ng MRT dahil mababango lahat. Oo. Ligo, di ba? Bagong damit. Hindi, Pag meron din hapon, amoy, sabagay, bawal sumakay yung mga parang amoy nakainom. kung madidetect agad parang weng. Oo. Ng guard. Pero minsan hindi, no? Hindi humihinga, hindi binubuka ang bibig eh. Hindi mo ka, tahimik lang. Tahimik lang, sa ilong lang pinapadaan ng hangin. Tigil muna. Mahirap. Oo. Hirap na. Pero, so, Ay, pag ganun, pare, magpapanghimaga si Pedi ha? Oo nga pala. Makakarinig ka natin. Kalimutan na. Ayan mga kasama, kung inaakala ng mga manloloob ay bibingo sila sa bahay ng kanyang papasukan para pagnakawan, ay nako, isang malaking pagkakamali at pagsisisi ang nangyari sa kanila. Biruin ninyo, pasukin nyo ba naman ang bahay ng isang MMA fighter o mixed martial MMA. arts fighter? Karatista. Basta ganun. Oo. Pinasukan yung bahay ng karatista. Oo. Si Joseph Torres at ang kanyang pamilya ay pinagtangkaang nakawan ng 4 na sospek at patayin. Local yan Dito ba yan nangyari? America. America na. Torres. Tatanong si Pedi. Oo. Kapag tatanong si Pedi. Kasi sa Taiwan nangyari yung Taiwan. storya. Oo. Kakawala si Paring Weng. Ako naman medyo Taiwan. lenient ng konti. Hindi kasi Torres nagulat ako. Kala ko local Torres. Tinanong mo. Mexican. Okay. Pero sa Amerika nangyari. So, Aniya, tinakot siya sa teleponong papatayin siya at kanyang pamilya. What do you mean? Tagalog. Your story, it's hard to pick up. Especially that part, no? That Yeah. part. Ania? Yes. What is Ania, What you is know? Ania? According to Ania? him. According to Joseph Okay. Torres. Yeah. All right. He was threatened by 4 suspects. Oh, you're getting good at this. Very much good. You know, you can easily do the old way of Impromptu. Yeah. Yes, That's the power of better technology. Yeah, very good. That's how it is. You know, very technology. It's like You Google. remember that, I huh? love it. It's like Google Translator. You Yes, know? You can automatic. already Yeah. put iba, yung Google, alam niyo yun mga kasama, kung mag-edit kayo Google? internet, tapos Google, Alright. pwede mong I-translate. magsulat ka, tapos Tagalog, pwedeng oo. i-Tagalog na. Oo. Tapos Translator. pwedeng translate mo, tapos may nagsasalita na. Meron din. Tagalog o kwan na, English. Very Diba? technology. Very Googlish. Ayun lang. I love it. Technology, it's very important. It has the mark. Yeah. Yeah. So where So- are we? So as what I'm saying is that Joseph Torres was threatened by 4 goons. Goons. He killed the first goon. Oh, wait, huh? Why? Oh, okay. What are you reaching up? Reaching out. Paring Weng. No, I remember there are people in the government who donated their pork barrel, realigned somewhere. And then The what's the golds. connection? The Yeah, good question, huh? The golds.
The Golds and the Goons and the proceed. Okay, so he killed one of them and injured the other, and the two he scared them away. Wow. Yeah. It's like Scarecrow. Scarecrow, yeah. Right, scared them away. So there you go. There you go. Okay. That's it. That's it. That's the story. According to the reports, okay. Yeah. I'm not yet finished. Oh, so okay. according to the reports, he might face charges because he killed someone. Oh Yeah. my goodness. That's the sad part He killed the goon in his house. in his house. Trespassing, you know. Trespassing. Illegal possession. Yes, but he will be Dead judged already. He will be charged. Thank you. Nice analysis, for that. Yeah. Yes. You look good today. Wow. Thank you very much. Like to greet your loved one? The special someone? I will greet someone. Yeah. Someone. Okay. Someone. Hey, Brandon, if you're listening, hello. Yeah. Wow. See? You made his At day. least naintindihan ni Of Juan. course. Brandon. That's how the message should be. Alright. Thank you, Brandon. Thanks, All right. Madam and- Baby. Baby. At yan po ang balitang pahimagas kung Mix XL Sin Wonchong Sin Washer Phoebe Top Armen. Okay, Phoebe. Bye-bye. We have a very technology lady. Don't worry. It's very family to us. Oh, yes. Ito na. Paloma Blanco. Ulat Trapiko. Bye! Ang mag-iiliw. Bye-bye. Bye! Weng at buddy! Bye! At ang daloy ng trapiko dito sa taba ng Quezon Avenue na patungo sa Quiapo, Banayad hanggang mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil ang ilan sa mga deboto ng Poong Itim na Nazareno ay nagsisimula ng maglalakad. Ang iba ay nakasakay ng jeep na nakayakap. Umuusad na raw yung andas. Nakayakap? Oo. Ng Poong Nazareno. Sabi ng radio ng patrol dito sa QCPD dahil nakakonekta din ng ilan doon. Umuusad na. Hirap-hirap. Nailipat na si Poong Nazareno. Yeah. Nailipat na yung... Maraming traffic, no? Sa Quirino Grandstand ng tao. Halos kakaiba to, hindi ka... Human traffic. Oo. 90s na hindi masyado natutukan ngayon. Marami mga dayuhan ang nakiusyoso at turing masilayan ang Poong Nazareno. Grabe yung pagtitipon ng mga tao. Oo. Iba pa yung mga biktima ng Yolanda na nais na magpasalamat, tulong, humingi ng tawad, Tama. iba pa mga kahilingan, at yung iba mga mando ay ilan. No? Samantala, yung iba ay nakisuot din ng t-shirt ng Poong Nazareno na magtutungo dyan, kaya mabagal yung usad ng sasakyan sa kabilang linya, patungo naman sa EDSA. Ganon din ang usad, mabagal ang usad hanggang makarating sa EDSA. Wala EDSA, patungo naman sa Guadalupe, usad pagungong pa rin, lalo na yung harapan ng Station 10 hanggang sa makarating sa underpass ng Cubao. Okay. Quiapo Day ngayon, di ba? So walang pasok sa Maynila? Sa Maynila, walang pasok kasama ng Weng Buddy. Okay. Kaya yung iba ay... Libre ba sakay sa MRT pag ikay nakayakap? Nakayapak. Sabi ng pamulang LRTA, walang libre. Walang libre-libre. Ayun. Pero pinaintulutan nilang yapak yung mga deboto. Pwedeng makasakay. Hindi na pagbabawalan. Pwede sumakay. Pero walang libreng sakay. Bibayad pa rin. Magbabayad ka pa rin. Grabe ang grabe ang pupunta ka nga para hingi ka ng grasya, pero pag makarating doon, marami kang bigay ka muna ng grasya. Magbigay ka muna. Okay. So, magandang simula to para sa taon ito. Ang sa gayon ay makahingi mo tayo ng patawad, hingi tayo ng lakas ng loob. Lakas. At mabiyayaan tayo ng magandang hinaharap. Yung mga may sakit na pupunta dyan,
sa kanilang paniniwala ay sana'y sila'y gumaling sa mga merong dinadaan ng mga problema ngayon. Isang pagkakataon nito na dumalo sila dyan, pumunta, makipagsiksikan, may pakita yung kanilang paniniwala talaga ng buong buo sa kanilang loob na sila'y malalampasan nila anumang nararanasan nilang problema o suliranin o sakit sa panahong ito. Tama yan. Amen. Alright. So, it's Quiapo Day, but we have our MOTTO Mo. Ang aking MOTTO ko or motto kasamang Wayne Buddy para kay Joby de Guzman, ha? Si Joby, lagi daw nakikinig at meron ding binabahagi sa atin. Lalo na may bago, si Emil Carion ng PTV4. Nakikinig ngayon si Emil Carion. Si Professor Eric San Juan. Yan, lalo na si Professor Eric San Juan. Si Yes, Prof. Good morning. Suki. Nakikinig na rin. Lalo na si Jennifer Villamor. Ayan Tusok. naman Tusok talaga. natin sa Calamba, Laguna. Tagal na tayong tinutusok-tusok niyan, ha? Tinutusok ni Hindi ba tayo nasusugatan dyan? Ganda nga yan. Magandang therapy. Iyan, siyempre. Tamang naman. Mag-therapy si Jennifer Tusok. Ang motto, don't spend the rest of your life wondering if you can do it. Oh. Hanggang doon lang pala. Okay. Kala ko meron pa. Tagalogs, bay! Tagalog kasama Weng, dahil ngayon ay piyesta ng Poong Itim na Nazareno, pwede Kakabitin ka. natin i-relate natin, baka sakaling may konti. Right. Huwag mong ibuhos ang natitira mong buhay na nagtatanong ka kung kaya mo o kaya mong gawin na makipagsiksikan sa sangkaterbang tao na mga deboto ng Poong Nazareno dyan sa Loretta Grandstand. Yo naman. Ayos yan, ha? Huwag mo nang isipin, puntahan mo na lang, gawin mo na lang, ganun ba yun? Ayan, sige. Alright. To all the girls you loved before. Yes. Yan ang style mo, ha? Oo, ha? And, kung meron kang MOTTO mo, I have my Kot-Koto. Kot-Koto. Anong quote mo? Kot-Koto, medyo hindi tayo naging handa. Biglaan lang to. Sige. Kot-Koto. English, by English, ha? Sana maintindihan mo. Sige, sama Weng, Buddy. Sabi ng aking kaibigang si Brother Mike. Hindi yung Mike na, yung pastor. Iba, Brother Mike din tawag dito. Sabi niya, Cardinal Secola does not want to be a pope. Cardinal Secola. Hindi mo, kilala mo yon? Hindi ko rin kilala, eh. Basta Cardinal Secola. Ayaw niyang maging Santo Papa. Dahil, why? Because who wants to be called Pope Secola? Parang Pep Secola. Yeah. Sabi. Bagay nga naman, no? Cardinal Secola, tas Pope Secola. Soft drinks ka na nun. Nauuhaw ako. Nauuhaw ka. Ayan ang kailangan natin ngayon. Magbaon kayo ng tubig dyan. Ang init-init pa naman. Bye, salamat sa imo, bye! And may the Black Nazarene bless you and keep you. And the mass is ended and sa yes. Quezon Avenue. La 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 bye tatap. Ay, sandali, sadyang hilig ko ng mga Pinoy ang magkape, pero hindi lahat ng kape may sinasabi. Ang Jim's Coffee, ito po ang kapeng pangkalusugan na gawang Pinoy dahil sa bawat higop ng Jim's Coffee ay kalusugay sagot. Dahil sinasakapan ito ng iba't ibang herbs na maganda sa ating kalusugan tulad ng ginseng na nagpapalakas ng ating resistensya, agaricus mushroom na antioxidant at panlaban sa cancer, may spirulina na mayaman sa protina at ganoderma na nagpapababa ng blood pressure. Kaya ang Jim's Coffee, di lang basta kape, kakaiba ka sa lahat. Ang Jim's 5-in-1 Coffee, 7-in-1 Coffee, 3+1 at yung bagong-bagong Jim's Brown Coffee with sugar
ay available sa all leading drugstores, groceries, and supermarkets nationwide. Thank you, James Coffee. Kasama natin yan araw-araw. Diretso mga naglalagablab na mga balitang tatak armen ang inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Ngayon pong umaga ito ng, Nako, Address na tayo, January 9. bilis ano? Sereno. Yan. And happy birthday lang doon sa aking panganay dahil 15 anos na siya. Ngayon. January 4? January 9? Mismong araw ng Nazareno. Nazareno, no? Hindi nagbabago DJ. yung Nazareno. Talagang every night yan ang Enero. Happy birthday. Yan. Happy birthday! Kasama niyo po sa serbisyo publiko, linya ni Paring Weng. Oo, from the city of Sambo, LDSL's Primo Hermano. Salamat kasama, buddy. Thank you. Welcome back for a while. For a while. Just for today. LDSL's Primo Hermano, Wang de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Obera. Dito pa rin. At kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab